Ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan. 15 minutes before 9 o'clock ay pinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang bawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay? Ano nga ang maipapala niya kung siya'y mapapahamak? Kapag ako at ang aking mga salita ay kinahiya niman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya nataglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nakikita ang pag-aari ng Diyos. Maganda ho ito. Ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan na dapat magbata, at dito ay napakaganda yung ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Dito pinakikita ho sa atin na kailangan ho'y magkaroon ho tayo ng tuwirang pananalig sa ito. Kuya Joe, ano ho ang inyong masasabi rito? Mga kapatnubay, ang sabi po ng Panginoong Hesus, ang sino man na gustong sumunod sa Kanya, limutin po ang ukol sa kanyang sarili. Limutin po ang interes sa lahat ng bagay. Ang naghahangad po ng marangyang buhay ay siyang mawawalan nito, lalo na kung sarili lang po ang iniisip. Pero kung marunong po tayong tumulong sa mga mahihirap nating kababayan, hindi po tayo mapapahamak. Amen. Yan. Kuya Ben? Alam niyo, napakaganda nitong mabuting balitang ito na ating binasa. Alam po nito, ito isang makapagbibigay sa atin ng inspirasyon Kung sadya lamang sanang makikita ng lahat yung tunay na nilalaman at loobin ng Diyos sa bagay na ito. Ito yung pagpapahayag ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan. At alam po ninyo, may naalala ko, minsan ito'y tinalakay na namin doon sa aking seminar sa Lumco Methodology, pag-aaral tungkol sa Church of the Poor. Ay nabanggit ko ito na yung isang pamagat na bigla akong hindi ko maunawaan bakit ang inyong nilagay na pamagat. Kristo, isang mapanganib na gunita. Masyado akong, bakit ganon? Hindi ba dapat ang Kristo ay masabi natin, Kristo, pag-asa ka? Hindi pagpanganib na gunita. Ngayon, pag binasa natin itong mabuting balitang ito sa ngayon, dito mo maunawaan bakit si Kristo isang mapanganib na gunita. Bakit po? At ang sinabi niya rito, kung ibig minumang sumunod sa akin, kasi naipayag na siya kasi yung kamatayan niya limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Alam po ninyo, sa pagtakbo ng buhay natin, kung sadyang ang titingnan lang natin ay yung ating mga pangangailangan, ang titingnan natin ay yung lahat ng nakikita natin sa daigdig na ito, ay mahirap. Paano mo papasanin ang iyong krus? Paano mo lilimutin ang iyong sarili? Hindi ka kakain? Yun yung mga tanong din Sa mga nagaganap ngayon, lalong-lalo na yung mga nasa pamahalaan na ganyan, yung mga namumuno sa ating bayan, paano nila sasabihin na sila ay maglilingkod? Paano sila makasusunod sa ating Panginoong Hesus? Paano masasabi na malilimot nila ang kanilang sarili? Ay, puro sila sarili. Puro sila sarili. Kaya napakapanganib sa kanya
dapat sa kanila sabihin ito, na si Jesus mapanganib sa inyo, gunita. Sapagkat kapag hindi naging panganib sa inyong gunita si Jesus, hindi kayo maliligtas. Hindi kayo maliligtas. Sapagkat hindi niyo siya susundan Hindi niyo siya titingnan bilang tagapagligtas ng daigdig nito. Bilang tagapagligtas ng sambayanan. Tayo, sa panakapanahon po nito, kahit sa ating simbahan personal interest ang mga nandito May marami pa rin personal interest na kung hanggat maaari Yun yung iba sa kanila nga daw pong pagdarasal sarili ng pinagdarasal Puro paghiling at paghingi lamang yung pangkanyang sarili Bihira daw ang nagdasal na ang hinihiling niya alang-alang sa kanyang bayan, alang-alang sa kanyang kapitbahay, alang-alang sa mga taong maliliit, kundi ang tanging pinagdarasal, Panginoon, patamain mo naman po ako sa luto. Minsan parang ako yun Panginoon, bigyan niyo po ako ng maraming biyaya. Panginoon, bigyan niyo ako ng sapat na karunungan. Puro pang sarili yun Wala kang maririnig na, Panginoon, ito pong mga kababayan ko, bigyan niyo lahat ng makakain, hindi balig wala ako. Kaya anong sabi ng ating Panginoon? Ang sabi niya rito, ang naghahanap ng pangkanyang sarili ng buhay, siyang mawawalan nito. Tama. Siyang mawawalan. Bakit? Alin buhay ba ang pinaghahanda ni Jesus para sa atin? Buhay na walang hanggan. Ay ang problema, ang hinahanap ng mga tao, hindi ang buhay na walang hanggan. Buhay dito lamang sa mundo na may katapusan. Alam po ninyo talagang yan mo ang galaw ng mundo sa aminin natin sa hindi mga brothers and sisters na nakikinig, ang tendency ng mundo talaga yung pang sarili lamang hindi mo yung sa kapakanan ng iba yan mo ang dinudulot ng mundo. Pero sinabi ho rito anong mapapala ng tao makamtan man niyang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito yung kanyang buhay? Ibig sabihin, ialay natin ang buhay natin sa Panginoon, kalimutan natin yung mundo, kalimutan natin yung gawain nitong mundong ito, at ialay natin ang ating panahon sa Diyos. Paano ba iaalay natin? Yung kagaya ng ikaw matulungin ka sa iyong kapwa, makamaralita ka, yung ang iyong kayamanan hindi mo binibigyan ng halaga para sa iyong sarili, ito'y pinagkakalob mo sa lahat. Dahil kasi ang tao, kahit na anong pagkakayaman mo, ang kayamanan iiwan at iiwan mo rito sa mundo, hindi naman madadala yan Wala kang madadala kahit wala madadala. Kaya ang gusto ng Panginoon dito, kalimutan mo yung mundo niyan. Iukol mo sa akin. Pag-ukol natin ng panahon sa Panginoon ay yung sa pamamagitan ng pagbabahagi at pagtulong sa kapwa at yung pagsunod sa mga aral ng Diyos na isinasabuhay natin yung aral para sa kapakanan ng ating kapwa. Iyon ang gusto ng Diyos. Kasi makamtan mo man ikaw ang mundo ano mangyayari kung ang kapalit naman yan yung kapahamakan ng kaluluwa. So alam mo, may awit ito makamtan ng lahat ng bagay sa mundo, maging palasyo man ang bahay mo, hanggang bilog na babati ang daan tungo sa langit, ay hindi mo makakamtan ang tunay na pag-ibig niya. Yung kanta niya napakasarap pakinggan. Medyo yung gitara sa susunod Alam niyo masaya lagi itong usapan ngayon Okay.